Ay, magandang gabi ho mga friend. Ilang araw na lang. Lunes na naman. Konsumisyon na naman. Ano na naman to? Senado na naman. Oo. At ito, walang tigil naman tong mga kampo ni Duterte sa labas. Oh. Yan sila. Rally na naman. Oh. Ang pagrarally, ito ay gawaing may kabanalan. Alam niyo kung bakit? Huwag kayong maubusan ng lakas ng loob at tiwala. Sapagkat, saan tayo uhugot ng tiwala? Walang iba kundi sa ating patron. Sino ang ating patron? Ito, yung mga retarded general ito eh. Wala. Ang ating patron ay si Panginoong Jesucristo. Yan ang ating patron. Di ba? Kala ko si Digong. May patron ka ng manggagawa. No? May patron ka ng mga sundalo. Di ba? Diyan tayo hihingi ng tulong kay Panginoong Jesucristo. No? Dahil hindi Medyo marami-rami rin sila. nila sinasabi si Panginoong Jesucristo ay rallyista. Yan po ang modelo ng rallyista. No? Dahil Talagang marami na akong diferensya nila, no? Pati Panginoong Jesucristo, sinama ba? Nagrarally raw si Panginoong Jesucristo. O tayo, anong klase mga kampo ni to? hindi dahil Tumawa sila. kinakalaban niya, hindi siya pumapayag sa mga kademonyuhan. Okay? Sige po, yan na po. So, ayan po. Ang dami pa sana ng aking sasabihin, pero pagbibigyan po natin ang sunod na magsasalita. Kung yan pong mga usapin tungkol sa pagbaha, mga taga Bulacan, mga taga Pampanga, no, may papaliwanag ko po sa inyo na lahat ng flood control na yan ay walang kabuluhan. Wala po lahat yan kabuluhan. No, salamat po. At Tama na yan. Diyan ho sa rally na yan, nananawagan na ho sila talaga ng pagbagsak ng gobyerno. Dahil sinisigaw na nila dyan si General Browner na mulat mo mata mo kung ano na sinasabi nila dyan. Mahaba ho yun eh. Sa na yan, rally na yan, oo. Inulan pa yan, oo. Parang mahiwaga ang galaw nito si Sara. Ito pa isa, oh. Oh, ito na yung sagot niya sa grave threat, oh. Pakukulong kita, Mr. Whip. Ito. From the grave, a crime. So I had to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Yes. Lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka. So that's one threat. But that is a possibility. You see what they're doing right now? They are undermining my security. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami Napakaliit lang ng 150 million sa kanya. Kaya nga nung umupo siya bilang DepEd Secretary, ang hinihingi niya na agad, bigyan nyo kami ng 100 bilyon at pipinisin namin yan, DepEd na yan. Diba? Hindi siya binigyan. Kaya eto siya.
Oh. Gusto niya na kunin yung share sa nanakawin eh. Na bilyon eh. 100 bilyon na ganda hinihingi niya eh. Yun siya. No? Tapos yung sinasabi niya na binibili niya. Mantakin mo anong klaseng mentalidad nito, no? Mga senador. Pati si Ninoy Aquino na nananahimik, pinagbibintangan niya, Marcos ang pumatay kay Ninoy na kaya hindi raw mga ganun. Pinapatay daw ng Marcos yung no. Sila nga yung pumapatay sa mga kalaban nila, di ba? Galing lang manaywar. Tuloy mo, Sayad. Nakaw ng 150 million. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. Requirement in government Ang problema raw sa 125, pinapaliwanag niya yung paano niya nilista yung yung 125 million in 11 days Ang problema raw, ibinigay sa kanila Disyembre na. Kailangan ubusin yan. Yan ang ng gobyerno raw. Pakinggan mo. offices, you have to utilize money before December 31. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot. That is why it is called confidential funds. My statement is, from the grave, a crime. So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Yun. Takin mo. Doon tayo mga pre. Kaya yun ang pinipilit ng abogado niya na yung threat niya hindi yung matatawag na conditional threat. Oo, yun ang niya. Kasi nga, hindi naman ako patay. Bakit? Wala akong kasalanan dahil ang billing ko, pag ako napatay. Yun ang niya. Yun ang palusot niya. Yun nga tanong paano kung napatay si Bongbong Marcos? Ligtas ka dahil buhay ka. Ganun lang, Sara. Kasi simple. Mahiwaga itong babae na to, mga boss. Eto pa isa, Eto, mga boss, ngayon lang to nangyayari. Gaano katindi to? Ayan, ito yung tsura ng mukha. Payat na Ayan siya, Payat na siya, Inquirer.net to, Sara Duterte camp wants to bring own equipment caterer at Senate room. Mantakin mo yan. Pag pumayag ang Senado rito, anong klaseng Senado kayo? Yan, Vice President Sara Duterte's camp inquire about bringing its own equipment and hiring its own caterer for the holding area during the impeachment trial. Senate Secretary Renato Bantog said Thursday. Puta, paano yun? Yan mga boss. Manila, Philippines. Vice President Sara Duterte camps inquire about bringing its own equipment and hiring its own caterer for its holding area during the impeachment trial. A request that's not unusual, Senate Secretary Renato Bantog said on Friday. Bakit niyo papayagan? Bantog said, even the prosecution team contracted their own caterer and brought in their own equipment. Pati po, even the prosecution team contracted their own caterer and brought their own equipment. Pati pala yung prosecution. In the previous impeachment trial, I also coordinated with both panels, and they also brought in some equipment, he added in the message sent to the Inquirer. Pwede pala yun, Speaking to reporter, Bantog said the requests were among the administrative and logistical matters raised by Vice President Sara Duterte's Chief of Staff, Office of the Vice President, Undersecretary Silaca Lopez. He said, one of the initial concern raised was the number of seats allotted to the defense team
during the trial. Bantog said he replied that 45 seats had been allotted as previously communicated and proceeded to clarify the procedure. Prepared for Typhoon Inday, say Silaga Lopez during the Senate visit. Buta, parang may laman yun ha? Prepare for Typhoon Inday. Yun nakakatakot dyan ha? Wala kayang planong ano to? The second concern was in the holding area. They asked whether they could bring in their own equipment. Of course, they asked if they could bring in a refrigerator, a coffee maker, and I said yes. They also asked whether they could engage their own caterer. So yes, Bantog said, mostly in Filipino. In a message to the Inquirer on Friday, the OBP said the requested equipment and catering services were for all and for the purpose of coverage. Bigat to The OBP was asked whether the said equipment was for the use of the Vice President alone, the whole defense team, or media covering the defense team. Lopez visit to the Senate drew attention because it came a day after the impeachment court granted the House Prosecution Panel request to subpoena her as one of the witnesses. Bantog, however, clarifies that the meeting had been scheduled 2 days earlier and dealt only with administrative and logistical matters. He also said it would not be proper to discuss the subpoena issue again against Lopez. On Friday, impeachment court spokesperson Reggie Tungol also said the Senate has set aside a holding room for Duterte should she choose to personally attend the proceeding. Senate has set aside a holding room. Ito, may sariling holding room si Sara Duterte. He added that the holding room was prepared to respect the office that she holds as well. And the statute that she has in our system of government. Duterte is facing impeachment over allegation of amassing unexplained wealth, bribery, misuse of confidential fund, and making grave threat against President Marcos. First Lady and Speaker Marie has yet to attend her impeachment proceeding. Wala pang nagdadaluhan, no? Duterte briefly visited the Senate on July 7 to meet with member of her defense team before leaving ahead of the session. Mahiwaga ho galaw nito mga pre, nakakatakot. Tapos yung darling niya nagsasabi pa prepare for Inday Typhoon Inday diba? Dapat maging maingat ito Senado na to. Iba takbo ng utak nito si Sara Diba sabi niya noon, hindi na ako bababa dito, akin ito. Sirain ko na lahat ang ito. May mga ganyan salita siya Puta, baka mamaya mangyari na naman yung nangyari nung nandiyan si Bato sa loob. Baka, sana mali. Baka mamaya, puta. Sana maging maingat itong mga usaan na to. Mamaya, puta ragis Sana hindi mangyari. Kagaya na nangyari doon sa kay Bato, puta, nagkaputukan. Kung pinasok ng NBI yon, yung pinilit ng NBI pasukin yon, magkakamatayan doon. Kaya hindi na gumalaw yung NBI, pinabayaan na lang yata nila Baklaya si Bato Oo.
Parang ganun eh. Kasi dapat putukan na ganun, dapat. Dumating si John Vic, di ba? Dumating si John Vic, nung putukan. Dumating si John Vic. Pumasok pa si John Vic. Lumabas si... Tapos wala na si Bato. Ganun nangyari dun eh, mga boss eh. Oh. Eto si Sara. Talagang mahiwaga yun eh, nung panahon na yun, nung nagkaputukan sa loob ng Senado. Eto, hindi mo alam to. Dapat mag-ingat mabuti itong Senado na to. Baka mamaya puta, hostage sa pala lahat yung mga senador doon sa loob. Oh, wala na eh, magulo na utak ni Inday eh. Oh, magulo na. Lalong nangyayari na yan. Ipit na siya. Oh. Tapos, isang ano pa lang yan ha, isang testigo pa lang yan. Tungkol dun sa lintik na grave threat na ewan ko nga, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, ano ba pinag-uusapan dyan? Sus Mariose, buong mundo nakakaalam na niyang ginawa niya na yan. Oh. Tapos yung mga nagrarally naman sa labas, mukhang hindi na rin yata hihinto yun. Oo, ang panawagan na nun, sumama na kayo sa amin. Yung si Pukis, yung retired general din, oo. Mga tao, lumabas na kayo. Ganito, kung ano na sinasabi ng Pukis. Oh, tapos yung isa na naman, General Browner, wag kang bulag. Kaya kung ano. Iba na ang panawagan nila mga friend. Oo, iba na. Mukhang, pero hindi naman siguro tanga si General Browner para sumama sa kanila. Oo, yun lang yun. Pero hindi mo alam ang iniisip ni Sara. May sariling caterer pa. Puto, baka mamaya biglang di kaya ano kaya iniisip nito, no? Ngayon lang nangyayari ito eh, di ba? Sa ganyan, ewan, sana, God, bahala na kayo. Mag-collab na tayo. Ito muna bago tayo mag-collab, maaga pa naman. Sinagot ni yung daldal ni Inday Sayad. Sabi niya, ayan, matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. Naknang putahan ito. Sinagot ni Representative Joel Chua. Sabi naman niya, ayan, matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan na sagutin niya kung sino si Mary Grace Piatos. To, sabi niya, ni Joel Chua. Yan po muna sagutin nyo. Sagutin niya bago sabihin kami ay namumuliti ka lang. Sabi niya, pumalag si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat itigil ng mga opisyal ng pamahalaan ng anyay pamumulitika sa panawagang transparency and accountability. Puta na bakit tanga rin to talaga si Sara nito. Tigil daw yung panawagan sa transparency. Ano gusto mo? Palusutin ka lang sa mga nawawalang milyon-milyon, bilyon-bilyon na ay puta. Talagang gagawa ko ito ng mga friend. Itong si Sayad, gagawa ito ng hindi maganda. Kaya dapat yung Senado maging kayo diyan, alerto kayo, baka mamaya puta na. Nakulapaw na pala yung Senado kagaya nangyari kay Bato. Napasok na yung Senado. Oh, puro matataas na kalibre ng baril. Oh. Ay, kung pinilit na dakipin si Bato ron, magkakamatayan na ron. Hindi niyo alam kung sino yung mga pulis dun eh. Puta, mga Marines eh. Ha? Tamay nga, tinatawag na itong mga nagrarally sa labas. General Browner! Talagang inaano nila yung Armed Forces of the Philippines na bumaliktad na eh. Tuloy natin. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin ang lahat ng aligasyon sa kanya sa impeachment sa Adichua. Yan po muna sagutin niya bago siya magsabing kami ay namumuliti ka lang, dagdag pa niya. O, diba? Marcoleta naman. Mild pneumonia. Pero sa 15 raw yata, babiyahe na. Puta, niloloko na yung tao eh. Puta, pneumonia. Ang puta, di nakakahawa dapat yun. Mild. Kung mild pneumonia, parang sipon lang yun. Puta na. Ginagago na.
Kaya sabi nila, kaya mas dapat independent ang titingin dyan, na doktor ang check up dyan. Ang puta, hindi na, ano ba mga pulis? Tanga na. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. No contest naman po kung sino ang lamang sa impeachment trial sa Ayad. Lamang na lamang po ang prosecution at nagmukhang tanga lang ang depensa ni Sayad. Oo, sa atin. Paano doon sa mga sinatong? Ha? Sa magulo to, sigurado. 3J Soap, sumagot to. Sigurado namang magagaling talaga ang mga abogado ng defense at prosecutor. Kasi may dekalidad mga yan. Kaso, ang challenging sa side ng defense, kung papaano nila paiikutin ang batas pabor sa kanila. Kasi napakalakas ng ebidensya. Totoong napakalakas ng ebidensya. Kalokohan na nga lang yan pag yan gulo. David Allen Mendoza. Sa bagay, maski na mangyari rin ma-impeach, ma-convict or ma-acquit yan, gulo. Dahil manggugulo naman yun. Kaya nanggugulo na nga yung yung mga kampo ni Digong, di ba? Yan, yung mga retarded general, nanggugulo na sila as of the moment, di ba? Nanggugulo na sila. Siyempre, para siguradong i-acquit. Ang tagal-tagal pa ng usapan hanggang kailan. Gusto na talaga nilang puwersahin kaya lang hindi talaga hindi nila magawa Kaya halos maglumuhod na sila kay General Browner na bumaliktad na David Ali Mendoza. Harox, hindi takot yan si Rimulya sa mga Duterte. Nakikinabang din sila sa mga Duterte, pati ang si Nartates. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Mary Lebron. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and all warriors. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Grabe talaga, mga lahi ni Digong nyo. Naririnig ba nila ang mga pinagsasabi nila? Mismo sa pamilya nila ang pahirap sa taong bayan. Pasasaan pa at di na dapat makalusot ang pamilya na yan sa anumang posisyon sa gobyerno. Talagang talamak ang kasamaan nila. Puro sila mga bangag sa droga. Lahat na lang binabakan niya para lang may maibatos kay BBM. Ganun pa man. Salamat sa mga hurado natin, panig sa katotohanan. Naway magtuloy-tuloy ang paglilitis sa mga kampo ng mga Dutertaning. Ay, Sir Rox, lahat na sinasabi ng mga yan, sila mismo ang nagsamantala sa panahon ng tatay ng demonyo. Lord, ikaw na po saksi. Gabayan mo po ang mga ng lubusan. Gabayan mo po mga lumalaban sa katotohanan. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. God bless Rodelia, Ted, shout out, Ted. Tama ka, Karox. Dapat sa mga senador na mga mag-a-acquit kay Sara Piatos ay magdadalawang isip bago bumoto. Biro mo, ang lalakas ng ebidensya laban sa kanya. Ang ipadadalang mga abogado sa impeachment ay puro bobo. Nag-cross-examine sa NBI na testigo, sila pa ang nabalikan nang ipalabas nila ang video ni Sulaika Lopez. Nanonood si Ted at lagot sila sa Lunes. May madadala na naman sa ospital at baka maulit ang pagbabanta kay BBM. Totoo yan. Mabigat yan, putang ina. Iba iniisip niyan Nakakatakot. 3J Sip ulit sabi ni Kimo, kaya may ebidensya o wala, ang boto niya ay pabor kay Sara. Kaya di na mahalaga sa kanya yung mga hearing na yan. Ang boto niya at acquit. Acquit ni Kimo yan. Kaya tatanga ako kung ano, sasalita pa yung tang acquiting nun. Ted ulit Ito naman si Kimo, siya ang kabaligtaran ng matalino. Bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig
ay sablay. Dapat mailagay ito si Guinness Book of World Record. Saan ka ba naman nakakita ng bobo at tangang senador na sinesweldohan sa Pilipinas lang? Alam niyo itong mga nangyayari na ito sa totoo lang. Printed. Dito mo nakikita na talagang dyan sa Senado, dapat dyan, abogado. Tangina, ganyan dapat ang kwalifikasyon dyan. Kasi nga man, babatas ka eh. Sa dami ng abogadong magagaling. Maski na ganyan sa Kongreso, ganun din. Ang puta. Wala eh. Putang na, basta maski na abnormal, pwedeng tumakbo, basta may pera. Ang puta na eh. Apolinar Tolentino, shout out. Kung ano sakit ang findings kay Marcoleta, duda ko parang member ng INC yung mga pulis at doktor sa ospital na yan. Bakit hindi ipalipat ng ibang ospital para mawala ang duda na special treatment ang nai-enjoy ni Marcoleta? Galing mismo sa mga doktor, pulisya ng ospital mismo at panagutin ang mga taong involved. Buisit. Maita ulan ni Apolinar. 3J Shop, sabi ko na, sumagot na. Hindi naman habang panahon mag-hospital arrest siya. Pinagbibigyan lang siya ngayon. Pasasaan ba't magkaklase? Magiging magkaklase na sila ni Jinggoy. Pinuna na ng Pinuna na ng Sandigan Bayan eh. Sabi mo, pneumonia ba't kung sino-sino bumibisita dyan, wala namang face mask. Kaya mukhang patitignan na sa talagang doktor. Hindi yung doktor ng iglesia. Chupista Bunao, good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Naku naman, Sarah, galit ka sa kadeting di binigay ni BBM ang relo niya na ipadadala pala sa West Philippine Sea, pero yung naputulan ng daliri at winater cannon, wala ka namang sinasabi. Ginawa napaka-imbabaw mo. Arte nga yan, chupista eh. Chupista ulit. Ay kuya, mahirap talaga pag laging gustong magaling-galingan. Kaya kala niya ang galing ng problema, kala niya ang galing ang problema, sarili lang niya ang naniniwalang magaling si Kimo. Pwede kahit minsan lang, manahimik ka naman, nakakaumay ka. Yun nga, parang tanga eh. Dito Lapid, kausapin mo naman yan. Hindi mo ba mapagpayuhang manahimik na lang yung tanga na yan? Sabi mo, Lito, nagkakalat ka ng katangahan, Brad. Hindi pelikula to, totoong buhay na itong ginagawa. Tol, shout out. Good day, Tol. Sa lahat subscriber lang ya. Tirang kaso tuloy. Kakapanood na impeachment na yan. Ay, 3J show po. Si Rox, ang boto ni Caldero at Pia, sure ball na akwit yan. Kaya matibay ebidensya kasi mahilig sila sa liko ng katotohanan. Si Loren, medyo duda ako sa kanya. Boto kasi kung talagang i-akwit niya si Sara, baka maka-apekto sa political career nilang mag-ina. Maski pa political career, kung bilyon naman ang katapat. Di ba? Makakapangampanya pa naman siya, makakapamili pa naman daw siyang boto, baka manalo pa. Ang magkapatid na Bilyar, medyo di rin sigurado. Siyempre, uunahin muna nila ang kanilang negosyo. Sino kila Sara at BBM ang makakatulong sa negosyo nila? Pera na yan, bilyon na natapat dyan. 3J show ulit Si Rox, hindi kaya nahihiya ang mga abogado ni Sara kung pinapanood nila ang video para pag-aralan, hindi kaya sila kinikilabutan na pinagtatanggol nila ang isang babaeng masahol pa sa dilang masahol sa kasamaan? Hindi kaya sila natatakot na sa next generation ang affected kapag itong si Sara ma-acquit? Maski ma-acquit naman yan, may mapapagta ang bayan Diba? Si Erap, ano nangyari kay Erap? 3J show ulit si Rox. Ano naman ito? Ano ang paandar ni Mariel? Wala na ba talagang kahit kaunting kahihiyan ng asawang Padilla na to? Bukod sa proxy lang, siya Kikimo talagang binongga ng appear ng graduation ceremony. Naintindihan kaya niya ang meaning ng doctoral gown na sinuot niya? Naku, friend, huwag ka na magtaka. Basta nalawayan ni Digong
Yan ang nilalabas, ha? Baliw. Ba? Sumagot si David Ali Mendoza. Malang po ay hindi kasi kakarampot din po ang utak niyan. Kamukha ng asawa niya. Akala niya kasi ay pwedeng magsuot lang ng ganun kahit sino lang. Kasi ho ng undergraduate ka o kahit college graduate ka pero walang doctorate degree. Naiinggit siguro sa asawa niyang bano na nakasuot ng robe sa Senado kaya gumaya din. Pwede, David, di ba? Alam mo yan. Puro may saltik na nga lahat sila eh. Di ba? Marila Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Kung paiiralin nga po yung wisdom ng mga senador at mga pusong makabayan, hindi sila mag-aatubili na ikumbik si Sara. Hindi siya karapat-dapat maging magandang halimbawa at maging karapat-dapat maging leader natin. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christy Ansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Friend Shervin. Serox, sobra na pong nakakasuka ang mga ganap. Ano po medyo kakalma muna po ng konti dahil wala ka pong itulak kabigin mapagobyerno at mapangmahalimaw. Nakakauta na pong panoorin ang mga aksyon. Lapit na naman Lunes ka lang. Madilat pa po sa mga mata ng kwago ang nagdudumilat na ebidensya sa lahat po ng nasasangkot. Mapa-flood control, mapa-impeachment. Ako, puro po kuda. Turuan ng daliri. Pabaligtaran po ng sikmura. Sobrang ungguyan lang po ang labanan sa itinatakbo po ng usaping hearing. Tahimik lang po si isang sulok ang ating sikuti. At yun naman pong mga may hawak ng kapangyarihan ng mga pogi po namin sa Cavite, nako si Rox, talaga pong ako surrender na. Taas po pati paa at kamay. Puro lang po sila mga tanginumin yung lahat, mga buwisit. Ewan ko sa inyo, mga leche po Ay tulo. Jose Diaz, shout out. Paano kung matalo sa botohan ng senador? Di masasayang lang lahat ang pagod ninyo. Totoo yun, Jose Diaz. Ha? Jose Diaz ulit Schizophrenia ang sakit niyan. Pag naupo yan, magkakaleche-leche ang Pilipinas. Ganun. Brother Elias Isyo, shout out. Dolor Garcia, Panamin Bingson. Eman Escalona, shout out. Hanggang bukas umuli, mga boss. Eddie Luna, my friend. Wala kayatang comment ngayon. Good night. God bless, mga boss.